Hello, good afternoon na yan. Hinulugan ko ng galunggong. Kumain na naman tong female na to ngayon. Kahapon kasi tumikim lang eh. Parang hindi niya talaga masyadong gusto kumain. Gusto lang niya matulog-tulog. Itong malaki, yan. Yan yung kaya ng kain. Tignan niyo to, ayan o. Kumuha siya ng pagkain. Pero normally, pag kumakain to, hindi nakaganyan yung buntot. Hindi nakapabilog. Hindi naman ako nag-a-assume na buntis to, no? Pero based sa attitude niya ngayon, malaki yung pinagbago niya. Nung first day na nagkakamot siya, hindi siya kumain eh. Pero ngayon kumain na rin naman. Siguro, papalitan ko ng diet to kasi nag-research ako. Ang pinakamataas na protein content sa mga meat yung chicken breast. Ewan ko lang kanina ko lang kasi sinearch eh. So, tatry ko, bibili ako ng chicken breast. Ayun o, nyo, parang susu yung yung likuran. Hindi niya talaga binubuksan yung niya, yung tail niya. Magmula pa kahapon yan. Magmula pa nung isang araw nung tiniklop niyang ganyan. Nakaganyan lang talaga siya. Yun nga din yung kinaganda sa sa kung mabubuntis man to or kung buntis man to talaga. At least yung mga makakapanood ng video, nakita yung process kung paano. Kung ano yung pinagbago ng attitude ng crayfish mo, kung anong itsura niya. Kasi malay natin, minsan kakahintay mo rin sa crayfish mo para magbuntis. Nakitaan mo ng signs na ganun. Ito kasi ang ginawa, naglinis ng matagal ng abdomen. Tapos siguro after an hour, tumiklop na yung buntot niya sa likod. Normally naglilinis naman talaga sila ng abdomen eh. Pero ang tagal kasi, ang tagal masyado nung naglinis siya. So sabi ko parang may kakaiba. Sobrang tagal. Kasi usually ang crayfish pag naglinis ng abdomen yan, kasama niyan, lilinisin niya yung antena, yung mata, yung mga kamay-kamay niya. Ito hindi eh, puro abdomen lang nilinis niya. Tapos nung tumupi nga na ganyan yung likod niya, parang suso, hindi na bumukas. Tapos naghihiga nga siya, 'di ba? Malay mo yung crayfish mo, makita mo rin ng ganun. Di pwede mong mas tutukan yung yung crayfish mo para hindi magambala ng ibang crayfish. Hindi naman sa nag-a-assume tayo agad, pero malay natin, 'di ba? Kung buried nga, di maganda. Eto namang malaking to, yung isang babae na medyo duwag. Plano ko ring isa lang to dito sa sa male nandito. Diyan, nandiyan yung male eh. Kaya lang iniisip ko once na makitaan ko nga ng itlog to, kasi ngayon wala pa talaga, hindi mo makikita eh. Once na makitaan ko ng itlog yan, gusto ko siyang ilipat ng ibang lalagyanan. Medyo kulang pa ako ng lalagyanan dito ngayon. So maghahanap muna ako ng lalagyanan para in case na may eggs nga to, doon ko na siya ililipat para dire-diretso doon na siya manganganak or doon na mapipisa yung mga craylings niya. Yan lang din yung buhay nung crayfish na babae na to ngayon. Lagi lang siyang nasa hides. Lilipat lang siya dyan hanggang pangatlong hides. Yung hides na pinaglalagyan niya ngayon, tapos lilipat siya dun sa susunod, tapos sa susunod ulit. Yan lang tatlong yan, ikot-ikot lang siya dyan. Tapos lagi lang siyang tulog. Tapos yun nga, kumain siya konti kahapon. Ngayon, hinulugan ko kanina. Kumain naman. Syempre, kailangan din yung kumain. Yun lang, medyo malaki yung pinagkaiba nung attitude niya noon. Nung hindi ko pa sila nilipat ng lalaki sa isang container. Tapos nung binalik ko, yung babae, ganun pa rin naman yung attitude niya, makulit pa rin. Kaya lang nagbago nga nung isang araw, nung September 9 ba yun? Oo, nung September 9, Lunes. Siguro ang advantage talaga pag nag-alaga ka ng crayfish sa aquarium, kitang-kita mo talaga yung ginagawa nila. Katulad neto nga nung babaeng isa, mamomonitor mo yung kilos, mamomonitor mo kung ano yung kakaiba sa kanila ngayon, ano yung kakaiba sa kanila sa mga susunod pa. Kasi pag nakapand ka, syempre pag nagtago yan sa hides, hindi mo na makikita kasi top view lang nga yun, diba? Hindi katulad neto, side by side makikita mo. Bukod sa top view, makikita mo yung front view, yung side view. So yun nga, makikitaan mo ng differences. Kasi makakabisado mo yung yung galaw ng alaga mo, kung sino makulit, kung sino matapang, kung sino palahabol, sino yung palatakbo. Tulad nga dito, ito yung pinakamakulit eh. Itong babae na to eh. Unang-unang video ko pa lang, ito na yung yung galaw ng galaw dun sa sa lalagyanan nung binili ko. Tapos siya rin yung unang-unang lumabas ng batya, kasi batya nga yung unang pinaglagyan ko. Ang kulit talaga niyan. So, dun pa lang, isang araw pa lang, nung September 9 nga, medyo nagbago yung attitude niya. Tapos kinabukasan nun, dire-diretso, ganyan lang yung itsura niya. Nagpapahinga, nakatiklop yung bunto. Tapos kahapon kumain ng konti. Ngayon kumain na naman din ng konti. Pakonti-konti lang. Nag-search din kasi ako tungkol sa mga buried crayfish. Medyo nalolost yung appetite. Lost ba? Lost. Basta, yun, medyo hindi sila ganadong kumain. Tapos palatulog lang sila. Palatulog, laging nagtatago. Hindi ko pa lang ngayon na-search kung ilang araw ba bago makita yung eggs nila. Kasi parang nung nag-search ako nung nakaraan, wala talagang walang nagbibigay ng signs. Wala akong mabasang vlog or article na tungkol sa crayfish pag buntis sila or malapit pa lang magbuntis. At least ito nakita ko. Kung buntis talaga to, at least ito nakita ko na ganun pala, na napakatagal pala nilang maglinis ng abdomen nila, oras, tapos pag tumiklop yung buntot, hihiga. Yung as in nakabaliktad, nakaganyan, nakaganito. Yan. Diba ganyan kunyari sila, ganyan, yan. Ganyan. Nakaganon talaga. Tapos ganun ng ganun yung kamay. Tapos minsan nakaganyan, minsan nakaganito. Tapos yun nga, nung mula kahapon hanggang ngayon, lagi na siyang nakaganyan. Tapos gaganyan lang ng konti, kabilaan. Yung normal na tulog ng crayfish, kasi
Kasi yun din yung na-observe ko sa mga crayfish nung una kasi nga tangke to, aquarium. Kitang-kita mo sila sa loob ng hides kung paano sila gumalaw, kung paano matulog. Yun lang yung advantage na kung sakaling buried nga to, at least makikita ng ibang beginner na naghihintay rin na magkaroon sila ng buried female na yung mga ganong signs, siguro pagiging pregnant nila. Kasi pag sa trapal pond ka nakatingin sa top view, hindi mo rin makikita, palagay ko na na naglilinis sila ng matagal ng tiyan nila kasi mainip ka Nasa top view ka lang, hindi mo makita yung gilid Makikita mo lang siguro yung tuktok nila, yung ulo, yan. Pero yung ginagawa sa ilalim ng tiyan nila, hindi mo makikita. Hindi katulad ng ganito na yun nga, tumingin ka sa top view, tumingin ka sa side view, tumingin ka sa front view, makikita mo yung ginagawa. Tsaka maobserbahan mo gaano katagal nilang ginagawa yun. Kasi lahat naman ng crayfish yata naglilinis talaga ng katawan. Yun din naman yung na-observe ko nung una, lalo na pag bagong palit yung tubig nila, naglilinis yan, mata, yung mga kamay nila, yung antena, pati yung abdomen. Pero mabilisan lang, di katulad nung nakaraan nga dito, yan yung babae na to. Ang tagal talaga. Siguro 15 minutes ko siyang tinitignan, tapos aalis ako, tapos babalikan ko. Ganun pa rin, siguro mga inabot nga na isang oras yun. Lalakad lang siya, gaganyan dito, tapos babalik dito, pero naglilinis pa rin siya ng abdomen, tapos gaganon na naman, lalakad na naman dyan, babalik na naman dito. Siguro naobserbahan ko yun mga lunch time. Tapos inabot yun ng mga mga hapon. Doon na tumiklop yung buntot niya nung mga bandang hapon na. Tapos maya-maya nung paggabi na humiga. Hinihintay ko talaga kasi kala ko magmo-molt para kung sakaling mag-molt, mabugaw-bugaw ko yung mga yung mga isda na yan kasi makukulit din yan Nilalapitan siya niyan nung nung parang patay siya nung nakahiga siya. Ang kukulit niyan, tinutuka-tuka nung mga isda Binubugaw-bugaw ko lang. At least yun nga, kung nag-molt siya, di mabubugaw ko nga rin. Pero hinihintay ko umangat yung ulo, hindi umangat hindi ko alam. O-observe ko ba ng ilang araw. Yun, kinaganda nga lang ulit na naman, take 3. Yung video nga na to, step by step talaga siya. Bale, walkthrough talaga siya. Siguro sa mga susunod, itong babaeng to, itong si Dagul, laki kasi na ito laki na Lilipat ko naman dito. Wala pa akong pangalan dito baka sa susunod may mga pangalan na ako. Ayun, siguro ang pangalan na lang nito, Machete. Si Machete. Eto si Dagul. Tapos, eto namang isa, si Kulit. Ayan, makulit kasi yan Unang-una pa lang, first day pa lang, second day, third day, hanggang inabot ng isang buwan, makulit talaga yan. Ayun lang, magbibigay pa rin naman ako ng update. Siguro, kung mamaya, o bukas, or sa susunod na video ko. May nahintay lang kasi kami delivery ngayon Delivery nung ano ba yun? Business namin, yung mga paninda namin. Kaya hinihintay namin sa LBC Tagal. Eto, sa wakas, na-deliver na rin ang paninda namin ni Mrs. Yan yung sinusupply namin na box sa mga nagla-live selling dito sa Pilipinas. Out of 28 boxes na order namin, 6 pa lang yung dumating. Grabe. Napakatagal. March pa to in order. March to tama ba? January, February, March, April. March and April pa in order yung 28 na yun. Ano na ngayon? September na. Grabe. Ito ang pinakamagandang kasi. Tawag dito. Parang ukay. Galing Dubai to Australian Dubai. Pills. Ay, nakasulat naman, diba? Yan ang pinakamaganda sa Pilipinas. Kaya yan yung kinukuha namin. Parang sa crayfish, sa ngayon, si Sesep, diba? Ganyan din yun. May branding na kasi yan. Mabilis mabenta yan. Baka nga hindi abuti ng 1 week to kasi 3 dito, reserved na bayad na 3 na lang matitira. Ganun yung marketing. Ganun yung business. Siyempre, sasabit ka dun sa malakas. Ang laman neto, puro pang babaeng damit. Mixed tops. Puro pang itaas. Meron din kami mga men's branded t-shirt, men's branded sports t-shirt. May mga ganun din kaming parating. Pero sa ngayon, ito yung nauna. Puro pang babae to. Yun nga, nabanggit ko sa sa pagiging number 1 na supplier from Dubai. Yan, si UNC. Kasi dati nagla-live selling din si Mrs. Diyan din kami umu-order. Kaya lang, medyo matrabaho siya. Tsaka, yun nga, may bata kami sa bahay nun, yung panganay. Pag nagla-live sell si Mrs. hindi siya tumatagal lang 1 hour kasi kinukulit siya. Kaya sabi ko, may pera naman. Sige, maging supplier na lang tayo. At least kahit hindi ganun kalaki yung kita. Mabilis. Tsaka hindi masyadong matrabaho. Yun nga lang, kailangan dito mahaba PC mo talaga. Hindi pwede rito yung order ka ng 6, tas ibebenta mo, tas hihintayin mo tumubo ka, tas tsaka ka lang o-order ulit. Hindi. Kasi ang pagitan ng delivery ng mga boxes na ganito, 2 buwan. So kung magla-live selling ka, ubus na yung box mo, kaka-order mo lang another 2 months bago ka makapag-live sell ulit, diba? Mabilis gumalaw to kasi nga, kunyari ikaw, live seller ka, kumukuha ka sa amin. Pagka wala ka ng paninda, kukuha ka na naman, diba? Natenga nga to dahil sa gera sa Red Sea. Maraming pirata ron. Kaya March and April pa namin to order. Ngayon lang dumating September. Kasi yung shipment, kung saan bansa pupunta sa Malaysia, pupunta sa Singapore, pupunta sa
Hong Kong, palipat-lipat ng airlines, kaya ang tagal talaga. Ilang buwan ang hinintay namin bago dumating. Hindi katulad last year tsaka early this year na kada buwan meron kaming 10 box na bumabagsak dito. Hindi naman kami naiipunan kasi nga mabilis tong gumalaw. Yun nga lang, kailangan mong puhunan talaga. Yan, 6 na box yan. Bale, binabalot ko talaga ng tarpaulin yung ilalim kasi yung aso namin dito kung saan umiihi. Eto kasing mga box na to, hindi mo pwedeng ma-damage yung box. Hindi mo rin pwedeng buksan yan pag ibebenta mo. As is yan, pagdating sa'yo mula sa Dubai, wag mong gagalawin kahit ano. Lalo na yung yellow strap na yan. Hindi yan pwedeng putol. Hindi yan bibilin sa'yo ng customer o ng mga nagla-live selling ng ganyang box. Pag bukas yan o kaya pag putol yan. Yan yung kalakaran dyan talaga. Ang cycle kasi ng mga box na to, order kami sa supplier sa Dubai. Direct supplier yon. Pilipina rin yon. Bale malaki na yung negosyo niya dun sa Dubai. Pero dating alam ko nag-empleyado rin yun eh. Nakilala talaga siya kasi handpick siya kumuha ng mga damit. Siya mismo yung namimili. Nung umpisa ganun, binabox niya isa-isa tapos kung may order sa kanya sa Pilipinas, pinapadala niya habang nagtatrabaho siya nun. Kaya lang lumaki na siya ng lumaki. Dumami yung customer niya dito sa Pilipinas. Ayun, nag-resign na siya sa trabaho niya tapos nag-focus na siya sa ganyan. Ang laki na ng warehouse nun sa Dubai. Milyonarya na yun eh. Kaya yun ang gagawin namin. Order kami sa kanya kung ilang box at kung anong box yung orderin namin. Babayaran namin syempre. Payment first yan bago ipadala sa'yo. Babayad kami. Ang shipping yan through ang shipping yan through sea and land. Kasi mahal pag nagpa-air cargo ka eh. Yung shipping yan sa land tsaka sa sea, libre na yon. So from doon, dadating yan dito sa Pilipinas within 2 months. Within 2 to 3 months pala. So ganun katagal yung hihintayin mo kung gusto mong mag-live selling tapos doon ka re-rekta sa supplier. Wala ka nang ititinda talaga. Pero katulad nga naming mga supplier, syempre, order kami ng marami. Marami na kaagad, bulto-bulto na kaagad. Last year lang kami nag-start, November 2023. Ngayon, kilala na rin kami pagdating sa sa nagbebenta niyan. SNS Clothing nga. Lahat ng supplier dito sa Pilipinas kilala na kami. Ang bilis lang, ganun lang. Ang ginawa ko kasi dyan, lahat ng sahod ko nilagay ko dyan. Pati yung mga unang investment ko na pinagbebenta ko. Ganun yung ginawa ko. Bukod sa kuripot ako, matipid ako. Tsaka lahat ng sahod ko talaga iniipon ko. So kung sakaling ang buried yung crayfish ko, saktong-sakto lang, this bare months, dadating pa yung mga boxes namin. Aba, pwede na ako maging tambay. Siyempre by next year, kung sakaling mapapalaki ko yung mga craylings, may pangbenta na ako. Tapos dadating yung mga karton namin, o diba? Gagawin ko na lang inom-inom, treadmill, DIY, alaga-alaga sa mga bata, diba?